Magandang araw mga mahal kong mag-aaral sa ika-9 na baitang. Ako ang inyong guro sa asignaturang Filipino, Teacher Lovelyn, ang makakasama ninyo sa pagtuklas ng bagong kaalaman at karunungan. Ngayon ay magbabalik tanaw tayo sa obra maestrang kinathan ng ating pamansang bayani. Ating kilalanin ang mga mahalagang tauhan sa nobelang Noli Me Tangere. Tauhang sumisimbolo rin sa taong may kinalaman sa buhay at maging karanasan ni Dr. Jose Rizal. Juan Crisostomo Ibarra y Magsalin, bugtong anak ni Don Rafael Ibarra. Nagkaroon ng mabuting edukasyon sa Europa. Ang matalino at maginoong binatang ito ay natutong umibig sa kanyang kababatang si Maria Clara. Nangarap siyang makapagpatayo ng paaralan upang matiyak ang magandang kinabukasan ng kabataan ng San Diego. Maria Clara de los Santos. Siya ay maganda, relihiyosa, masunurin, matapat, makapagpakasakit ngunit may matatag na kalooban. Siya ay kumakatawan sa isang uri ng Pilipinang lumaki sa kumbento at nagkaroon ng edukasyong nakasalig sa doktrina ng relihiyon. Siya ang kasintahan ni Crisostomo Ibarra na may lihim na pagkatao. Sisa, mapagmahal na ina subalit nagkaroon ng asawang pabaya at malupit. Hindi lamang sa kanya, maging sa kanyang 2 anak. Siya'y naging martir sa kanyang asawa kahit siya'y pinaglulupitan nito. Siya ay sumisimbolo sa mga inang kayang magtiis para sa kapakanan ng kanyang mga anak. Tia Isabel, pinsan ni Kapitan Tiago na tumulong upang mapalaki si Maria Clara. Padre Bardolagas Damaso, isang korang Pransiskano na matagal na panahong naglingkod bilang pari sa San Diego. Halimbawa siya ng isang taong madaling mauto at marupok ang kalooban sa papuring hindi sadyang nagmumula sa puso ng nagpaparangal. Itinuturing siya na kaibigan ni Don Rafael Ibarra, subalit nang namatay ay kanya itong ipinalipat sa libingan ng mga Inchek. Padre Bernardo Salve. Siya ang paring pumalit kay Padre Damaso bilang kura ng San Diego. Nagkaroon siya ng lihim na pagtatangi kay Maria Clara. Don Anastasio. Kung tawagin siya ay Pelosopotasio, sapagkat marami siyang alam subalit baliw ang tingin ng karamihan sa kanya dahil sa di karaniwan niyang paniniwala. Basilio at Crispin. Mga anak ni Sisa, kapwa sakristan at tagatugtog ng kampana sa simbahan ng San Diego. Si Basilio ang mas matanda sa dalawa. Si Crispin ang nagpagbintangang nagnakaw ng 2 onsa sa simbahan. Sinasagisag nila ang mga walang malay at inosente sa lipunan. Doña Victorina de Espadaña, isang babaeng itinatakwil ang pagiging Pilipina. Nagpapanggap siyang isang mistisang Espanyol, kaya naman napakakapal ng kolorete sa mukha. Don Tiburcio de Espadaña. Sa paghahanap niya ng magandang kapalaran sa Pilipinas, si Doña Victorina ang kanyang natagpuan hanggang sa mapangasawa. Siya ay may tuturing na sagisag ng taong walang paninindigan at prinsipyo. Alfonso Linares, malayong pamangkin ni Don Tiburcio. Siya ang napili ni Padre Damaso na ipakasal kay Maria Clara na sinang-ayunan naman ni Doña Victorina. Teniente Guevara, isa sa matapat na kaibigan ni Don Rafael Ibarra. Siya rin ang tenyente ng Guardia Civil na nagkwento kay Crisostomo Ibarra ng totoong sinapit ng kanyang ama. Ilias, siya isang piloto, bangkero at magsasakang tumulong kay Crisostomo Ibarra. Siya ay isang tunay na maginoo, hindi mapaghiganti. Ang iniisip ay ang kapakanan ng nakararami at may pambihirang tibay ng loob. Iniligtas rin siya ni Ibarra sa tiyak na kamatayan mula sa mapanganib na buwaya. Kapitan Pablo, pinuno ng mga tulisan na napamahal ng labis kay Ilias. Itinuturing siyang ama ni Ilias. Salome,
kababata at lihim na umiibig kay Elias.